Isang mapagpalang araw na naman sa ating mga idol. Ngayong araw na to, magpapainom tayo ng vitamins sa ating mga manok. Ngayon, ito ang aming vitamins na nakasanayan na painumin sa aming mga RTL. Sinasamahan nga namin ng Primoxil. Nagkataon na inabot na naman ng ulan at init at papalipat-lipat na panahon kaya sila nagkakasakit. Kaya na-isolate na namin yung ibang may mga sipon ay nailipat na namin sa ibang mga kulungan. Kaya hopefully na gumaling naman sila. Kailangan lang nating i-shake ng maigi ang container na to para maalis yung mga buo-buo. Kasi minsan yung mga gamot ay nagbubuo-buo sa loob. Kaya kailangan natin siyang i-shake ng maigi. Ang ginagawa ko ay tinransfer ko dito sa 1.5 na container para malagyan ko ng isa-isa yung kanilang mga inuman. Kasi kung lalagay mo to sa isang napakalaking drum ay kukunti lang siya at hindi siya magiging concentrated. Pero dahil dito nagiging concentrated siya at napapainom mo ang lahat ng manok at na-encourage silang uminom ng marami kasi andyan na nakalagay sa kanilang inuman yung mismong gamot o ang vitamins. So ganito ang ginagawa ko, nililinis ko muna ng kaunti yung mga maduduming mga inuman nila kasi sa ganyang paraan ay mas marami silang maiinom at yung mga iba ay hindi na kayang uminom o medyo mahinang uminom, nilalagyan namin ng malaking inuman. Yan, so iniisa-isa namin lahat yan para ma-encourage silang uminom ng maraming tubig hanggang maubos nila yan sa isang araw. Ngayon lang naman nangyayari to kasi ngayon lang naman sila nagkasakit kaya medyo mahal at nakakapagod pag merong mga sakit ang manok. Kasi kung iisipin nyo sa loob o sa halos ilang daan na manok tapos lahat sila magkakasakit o merong mga porsyon na nagkakasakit, kukonsider natin yan na lahat may sakit. So kailangan nating ihiwalay yung iba at di natin ma-monitor lahat. Kaya ang pagpapainom natin ay in general na lahatan sila para lahat sila gumaling kung merong mang sakit. Pero sa paganyang paraan na lalagyan natin ng tubig o ng vitamins ang bawat inuman nila. At ito yung mga nakahiwalay na mga manok. So may kanya-kanya din silang inuman para hindi sila maghawa-hawa pa kung sakaling meron silang lubhang sakit. Hindi na sila maghawaan pa. Kaya may kanya-kanya silang inuman. So, mapapansin nyo may kalumaan na yung building namin kasi more than 2 years na to. At yung nasa may kabilang side, itong side na to, ay yung mga matatandang RTL ko. So yan, kung makikita nyo ay medyo matatanda na sila at malalaki na yung palong nila. So yan yung mga nakahiwalay sa bandang ilalim at sa bandang taas ay yung mga matatandang mga RTL. So kailangan nating tiyagaan yan na painumin sila araw-araw. Dapat malinis yung tubigan nila. Kahit may natirang vitamins pa ay tinatapon na namin para fresh lagi yung tubig. Yan, kung mapapansin nyo may kalumaan na yung building natin at medyo may butas na rin yung mga bubong pero still kicking pa rin yan. Naka isang cycle pa lang yan. Syempre maliban sa tubig na may vitamins at meron pa rin sila ditong isang drum na kung saan pwede rin silang uminom. Pag tinukati pa nila yung nipple drinker ay makakainom pa rin sila sa pamamagitan nitong malaking drum na to. So ngayon i-refill ko siya para naman at least meron pa rin silang mainom kahit hindi sila mainom dyan sa kanilang inuman na pula ay makakainom pa rin sila gamit yung nipple drinker na yan. At itong sa bandang kaliwang side ay mga bagong dating to, 150 heads na RTL, kaya ang pakain namin ay grower pa. Hindi pa namin sila sinasabay sa mga layer kasi ayaw namin mabigla sila. Kaya yung kanilang patuka ay still grower pa rin. Once na maglay sila ng itlog at magapag 70% o 80% na sila ng production or kahit 50% na production, i-shift na namin yung kanilang feeds into layer feeds para hindi naman sila ma-prolapse. Kasi yan yung pinaka nangyayari o yan yung usualing nangyayari sa mga RTL kapag ka nauuna o napapaaga silang mangitlog, nagkakaroon o nagsasuffer sila ng prolapse. So yan naman yung aming bagong housing. Ito yung mga bagong dating ko, wala pa tong isang taon at nangingitlog na sila ng 85%.
Yan, so medyo malalaki na yung mga itlog nila. Nakaka-harvest na kami dito ng 85% na itlog. Isa-isa namin yan nililinis. I mean, kung may mga madudumi ay nililinis namin gamit ang suka. Hindi kami gumagamit ng tubig kasi pag madumi, syempre na-expose na sila sa ipot at yung ipot pinsan ang nagdadala ng bakterya kaya mabilis masira ang itlog. At kung talagang malala na yung kanilang sipon o nagluluha na at lumulobo na yung kanilang mata, talagang minamano-mano na namin yung painumin ng Primoxil. So ganyan ang pinapainom namin kasi makikita mo talaga na mainit yung katawan nila tapos nagluluha yung mata nila. So far, yung mga pinainom namin ay lumiit na yung mata. Talagang lumulobo yung kanilang mga mata at pag napabayaan ay mamamatay sila. Medyo nabawasan na ng 2 yung aming mga RTL dahil dito sa sipon na to. Pero dahan-dahan din silang gumagaling dahil araw-araw namin silang pinapainom ng vitamins at mga antibiotics. Once na gumaling sila, ibabalik na namin sila sa kanilang dating kulungan. Kaya habang namamonitor nyo pa yung may mga sipon, hihiwalay nyo na para hindi na mahawa pa yung iba. Kasi kapag nagkasipon silang lahat, napakahirap painumin sila isa-isa. Kailangan mong maglagay sa drum na malaki ng gamot para make sure na napainom mo sila. Medyo magastos ang ganong paraan kasi kailangan mong magtimpla ng malaking portion ng gamot para sa kanilang lahat. Pero kung ganitong ginagawa nyo, konti lang yung mapapainom nyo at piling-pili lang talaga yung mga may sakit. So minsan nilalagyan namin ng marking sa noo o sa ulo ang manok para naman matandaan namin kung sino yung o kung alin yung nakainom ng gamot. Minsan nilalagyan namin ng pentelpin sa ulo para mamonitor namin kung ilang araw na ba silang umiinom ng antibiotics. So hanggang dito na lang ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang like button para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Kasi dito sa channel na to, marami kayong matututunan when it comes sa farming ng RTL o sa egg business. May mga video pa ako dito sa channel ko na nagsishare ng mga learnings o mga mistakes dito sa aming poultry farm. Thank you.